Ang mga yugtos sa banal na buhay ng mahal na Birheng Maria. San Jose Esposo de Maria. Ayon kay San Lucas, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret. Sa isang dalagang ang ngalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat ni Haring David. Ang imahe ng San Jose Esposo de Maria ay nasa pangangalaga ng San Jose Chapel, katuwang ang San Jose Fiesta Comedy 2025-2026 sa pangunguna ni Sister Mary Grace Tungcab Astudillo. El Patron de la Iglesia Universal, Viva Señor San Jose! La Natividad de Nuestra Señora. Mula sa lahi ni David, si Maria ay sinilang sa Nazaret ni Santa Ana na mula sa Bethlehem, at ang kanyang amang si San Joaquin na taga Nazaret. Ibinigay sa kanya ang pangalang Maria na nangangahulugang maganda at maningning na babae. Ibinagdiriwang ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birhen sa buong mundo at dito sa ating bayan ng Pangil tuwing ika-8 ng Setyembre. Ang imahe ng La Natividad de Nuestra Señora ay nasa pangangalaga ng pamilya Mansana. Ang patrona ng bayan ng Pangil, Laguna, Viva La Natividad de Nuestra Señora! Viva! La Santísima Bambina Maria, isang anghel ng Diyos ang nagpakita kay Santa Ana at sinabing, Ana, Ana, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Ikaw ay magdadalang tao at manganganak, at kikilalanin ng buong mundo ang iyong magiging anak na si Maria. Ang imahe ng La Santísima Bambina Maria ay nasa pangangalaga ng parokya ng Nuestra Señora de la Natividad, katuwang si Sister Vivi Montiero at pamilya. Ang may tangan sa imahe ng La Santísima Bambina Maria ay si Ninong Hermano Marfed Alexander Ordonio at ang kaniyang ninang Hermana Selina Marinel Acailar. Viva La Santísima Bambina Maria! Viva! La Dulcísima Niña Maria. Ang La Niña Maria ay pagsasalarawan sa mahal na Birhen sa kanyang kabataan. Kinakitaan agad siya ng kabanalan kahit na siya ay bata pa lamang. Makatatlo maghapon ang kanyang pagdarasal ng salmo, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at sumasamba sa sinagoga o kaya'y nagpupunta sa templo sa Jerusalem. Ang imahe ng La Dulcísima Niña Maria ay nasa pangangalaga nila Brother JR at Brother Mark Rolly Tropicales. Viva La Dulcísima Niña Maria! Viva! Viva! La Anunciación del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen Maria. Naganyong tao si Anghel Gabriel at nagpakita kay Maria at binigkas. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Hindi nakasagot si Maria, bagkus ay nagulumahan siya. Hindi niya kilala ang anghel at ang ibig iparating nito.
Huwag kang matakot, Maria, ang sabi ni Gabriel, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyanak at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. Ang imahen ng La Anunciación del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen Maria ay nasa pangangalaga ng pamilya Diaz Rongalleros. Viva la Virgen de la Anunciación! Viva! La Boda en La Cana. Ayon sa aklat ni San Juan, nasa kasalan sa Galilea noon si Jesus, kasama ang kanyang ina nang maubos ang alak. Lumapit si Maria kay Jesus at sinabing, "Wala nang maiinom na alak." Sinagot siya ni Jesus, "Huwag niyo po akong pangunahan ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Subalit nanalig si Maria at sinabi sa mga naglilingkod, "Gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Matapos nooy ginawang alak ni Jesus ang tubig na nasa 6 na banga. Ang imahe ng La Boda en La Cana ay nasa pangangalaga ng pamilya kahapisan. Viva la Virgen Maria! Viva! La Despedida, ang pamamaalam ng Panginoong Hesukristo sa mahal na Birheng Maria. Nang Huwebes pagkaumaga, si Kristo ay gumayak na at nagpaalam sa ina. Tutok din na nga lang talaga pagsakop niya sa sala. Aniya ako'y paalam, kalapating minamahal. Ina kong kinalulugdan, ito na ang takdang araw sa Diyos na kalooban. Ang imahen ng La Despedida ay nasa pangangalaga ng Pamilya Bautista. Viva la Virgen Maria! Viva! Tignan mo sa Rosa de Bacali. Virgen de la Amargura. Ang Virgen de la Amargura ay isa sa mga titulo ng mahal na Birheng Maria na nagpapakita ng kanyang malalim na pagdurusa sa ilalim ng krus ni Jesus. Makikita ang kanyang pusong sinaksak ng 7 espada sa kisag ng 7 dalamhati na kanyang tiniis bilang ina ng tagapagligtas. Ang imahe ng Virgen de la Amargura ay nasa pangangalaga ni Brother Bedwin Galanido Pamilya. Viva la Virgen de la Amargura! Viva! Maria Santísima Madre de las Angustias. Ang Maria Santísima Madre de las Angustias ay isang pagsasalarawan sa paghihigapos ng mahal na Birheng Maria dahil sa paghihirap at kamatayan ng kaniyang anak na si Jesus. Nakalambong ang buong mukha, magkadaop ang mga kamay, luhaluan ng mga mata at lipos ng pigati ang dibdib habang nakatingala sa langit at tinitiis ang lahat ng hirap at sakit na tila isang patalim na nakatarak sa kanyang puso. Ang imahe ng Maria Santísima Madre de las Angustias ay nasa pangangalaga na Sister Ligaya Tropicales para sa alaala ni Ginoong Roger Tropicales. Viva Maria Santísima Madre de las Angustias! Viva! Mother Dolorosa. Ayon sa propesiya ni Simeon, nang ialay si Jesus sa templo, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalagas ay kapapahamak o kakaligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, makakaranas ka ng matinding kapagyatian, parang isang patalim na itinarak sa iyong puso.
Inaalala ang pagdadalamhati ni Maria tuwing Biyernes de Dolores, bago magdomingo de Ramos at tuwing ika-15 ng Setyembre. Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ng pamilya Galvez. Viva Mater Dolorosa! Viva! Mga imahe ng mahal na Birheng Maria buhat sa mga karatig na parokya. Ang ika-4 na distrito ng Laguna ay tinaguriang the Marian District of the Diocese of San Pablo dahil sa pagtataglay nito ng maraming parokya na nasa ilalim ng mga titulo ng mahal na Birheng Maria. Nariyan ang mga parokya gaya ng veneradang imahe ng nasa distrito, gaya ng De las Flores ng Siniluan, Ina ng Awa ng Santa Cruz, De la Paz ng Longos, Mater Dolorosa ng Paete, De la O ng Pangil, at Turumba ng Pakil. Gayon na lamang kalalim ang pagdedebosyon ng ating mga karatigbayan sa ika-4 na distrito ng Laguna. Kaya't tunghayan po natin ang mga imahe ng mahal na Birheng Maria na mula sa ating mga karatig na parokya. Mary, Mother of God. Ang titulo ni Maria bilang Ina ng Diyos ay isa sa pinakamatandang titulo na iginawad sa kaniya ng simbahan at nananatiling isa sa pinakaangkop niyang pangalan. Sa mga simbahan sa silangan, si Maria ay tinatawag na Theotokos, Griego sa tagapagdala ng Diyos. Ang titulong ito, una't higit sa lahat, ay nagpapakita at pagkakakilanlan ng kaniyang anak. Ang ipinaglihi ni Maria sa laman, ang kaniyang anak, ay ang kaisa-isang anak ng Diyos Ama, si Jesus, na kaniyang ipinaglihi. Isinilang at pinalaki ay Diyos na totoo, kung paano siyang naging taong totoo mula sa laman ni Maria. Ang imahe ng Mary, Mother of God, ay nasa pangangalaga ni Brother Vladimir Kaskasan at pamilya, buhat sa parokya ni San Pedro de Alcantara and the Diocesan Shrine of Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, Pakil, Laguna. Viva Santa Maria, Madre de Dios! Viva! Nuestra Señora de la Salud. Noong ika-19 ng Setyembre taong 1846, nagpakita ang mahal na Birhen kina Melanie at Maximin sa isang burol sa La Salette, France. Siya ay umiiyak, nakayukong nakatakip ang mga kamay sa mukha at nakabihis kagaya ng mga tao sa lugar na iyon at nag-iwan ng mensahe ukol sa pagbabalik loob sa Panginoon. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Salud ay nasa pangangalaga ni Brother Mario Malonzo at pamilya. Viva Notre Dame de la Salette! Santa Maria, Ina ng mga Dukha. Ang Santa Maria, Ina ng mga Dukha, na mas kilala bilang Our Lady of Banur, ay ang katawagan na ibinigay sa mga aparisyon ng mahal na Birhen Maria kay Mariette Beco, isang dalaga na naninirahan sa Banur, lalawigan ng Rieti sa bansang Belgium. Sa pagitan ng ika-15 ng Enero at ika-2 ng Marso, taong 1933, ipinaalam ni Mariette Beco sa kaniyang pamilya at pari sa parokya na siya ay pinagpapakitaan ng isang babae na nakasubot ng puti at may nakataling asul na laso sa bandang Taiwan, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang Birhen ng mga Dukha at nangusap ng pahayag na ganito: "Ako ay dumating upang mapawi ang paghihirap at kayo'y maniwala sa akin at ako ay maniniwala sa iyo." Ang imahe ng Santa Maria, Ina ng mga Dukha, ay nasa pangangalaga ni Brother Rahal Lemuel Arellano at pamilya. Viva Santa Maria, Ina ng mga Dukha! Viva! Nuestra Señora Estela Maris. Ang Nuestra Señora Estela Maris ay titulo ng mahal na Birheng Maria na nangangahulugang tala ng karagatan.
na nagpapakilala sa pagiging gabay at tanglaw ni Maria sa gitna ng mga panganib at unos. Tulad ng isang bituing umaakay sa mga mandargat tungo sa ligtas na daungan, ang imahe ng Nuestra Señora Estela Maris ay nasa pangangalaga ni Brother Joseph Sonny Concepcion at pamilya. Viva Nuestra Señora Estela Maris! Nuestra Señora Desatadora de Nudos. Upang ipakita sa atin na ang misyon na iniatang ni Jesus sa kaniyang ina, isang di kilalang pintor ang gumuhit ng larawan ni Maria. Tagapaglakas ng mga buhol noong 1,700 sa Alemanya mula sa mga pangikain ni San Irenaeus at kaniyang lumikha. Ang pagsuway ni Eva ay nabuwag dahil sa pagsunod ni Maria sa kalooban ng Diyos. Dahil nalampasan niya ang tukso sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pananampalataya ni Maria ay natapos na ang buhol ng kasalanan. Ang imahe ng Nuestra Señora Desatadora de Nudos ay nasa pangangalaga ni Brother John Michael Peñafiel at pamilya, buhat sa parokya ni San Pedro at San Pablo ng bayan ng Siniluan, Laguna. Viva Nuestra Señora Desatadora de Nudos! Nuestra Señora de la Paz y Bienviaje at Our Lady of Fatima. Kilala rin bilang Birhen ng Antipolo o Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang patrona ng lahat ng maglalakbay at nagpapatakbo ng anumang uri ng sasakyan. Idinadambana ang imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Bienviaje sa Antipolo, makalipas sa paglalakbay ng isang barko galing sa na dumaan sa Mexico. Ang paglalakbay ay punong-puno ng panganib, tulad ng pagsalakay ng mga pirata, sunog at bagyo. Dahil sa panalangin kay Maria, matiwasay na nakarating ang barko sa Pilipinas, kasama ang imahe ng Our Lady of Fatima. Ang dalawang imahe ay pintakasi ng Total Organization for Peace and Prosperity of Siniluan. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Bienviaje at Our Lady of Fatima ay nasa pangangalaga ng Total Organization for Peace and Prosperity of Siniluan ng St. Peter and Paul Parish, Siniluan, Laguna. Hermano Ramon Vicente Balmonte, Hermana Milagros Jasril Amalis, Vice Hermana Maria Charmy Adrias, Vice Hermano Christian B. Regulacion. Viva Birhen ng Antipolo! Viva Our Lady of Fatima! Nuestra Señora de las Flores de Siniluan. Si Maria ang pinakamagandang bulaklak na ipinagkaloob ng Diyos sa daigdig. Ang rosas ng kabanalan at rina ng lahat ng espiritual na bulaklak. Sa kaniyang karitsan at kabanalan, siya ang nagiging bukal ng pananampalataya at pag-asa. Pinapinay ang bawat deboto tungo sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Mula sa debosyon sa mahal na Birhen ay isinilang ang samahang bulaklakan na dahil tinawag na Flores de Mayo. Noong taong 1914 sa pamumuno ni Hermana Antonia Serrano Leopardo at Hermano Angel Valderrama sa pagkabay ni Padre Gavino. Ang simpleng pag-aalay ng bulaklak tuwing Mayo ay lumago sa magandang tradisyon ng pananampalataya at pagkakaisa. Daling kamistahan ng kabilagaan at paglalagahan. Nagkaroon ng koronasyon at gabi ng tulaan at kalaunan na aking tinalaga ang sariling imahe ng Birhen na tinawag na Nuestra Señora de las Flores. Noong taong 1920 tuluyan ang tinawag na samahang bulaklakan ng samahan sa paglipas ng mga taon. Sinalawang ito ng mga samahan at hermana hanggang sa itatag ang kabukitan ng bawat taong 1975 at higit pang pinasigla ang pinagdiriwang.
Sa taong 2014, ipinagdiwang ang makasaysayang ika-12 taon ng samahan at taong 2024 ay kinilala ito bilang isang samahang pangbayan at pangsimbahan. Ngayong taon, ipinagdiwang ang ika-11 taon ng samahang Bulaklakan at sa susunod na taon ay sasapit ang dakilang paggunita ng Nuestra Señora de las Flores de Siniluan. Ang imahe na isang pamana ng pananampalataya ay demosyon na patuloy na nagbubuklod sa samahan sa ilalim ng pagmamahal ng mahal na Birhen, ang reyna ng mga bulaklak. Kagabay ang Boy Scouts ng Liceo de Paquil, Provincial Capital Band, Estandarte de la Virgen de las Flores, Rosa Mística, Binibining Paliana, Martina Manalo, Murianang Laguna 2025, kasama ang kanyang mga consortes, Samuel Gonzalez, RJ Bagul-Bagul, Carlo Balandro, Miko Andro Macawili, Josh Amber Noche at ang hermano, Joshua Kahulugan at hermana, Jen Dizon at Kabusilakan taong 2026, hermano Kenzo M. Viva Nuestra Señora de las Flores de Siniluan! Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, Turumba Sabiren! Sabiren! Ang replikang imahen na nasa loob ng 10 taon ay naging gabay at daluyan ng biyaya at mga himala ng Diyos. Ang kanyang titulo ang kaunahang koronada sa buong lalawigan ng Laguna at sa buong diocese ng San Pablo. Siya ang pinipintakasing reyna ng bayan ng Paquil, ang pinapagpipitagan ng ina at patrona ng lawa ng Laguna. Mula taong 2015 hanggang sa kasalukuyan, ang imaheng ito ay naging tanda ng buhay ng pananampalataya, mga karamdaman na gumaling, mga pusong muling nagkaisa, mga pangarap na tinupad, at mga kabataang nagtagumpay sa loob ng isang dekada. Napatunayan na ang replikang imahe ng Pagkatang Turumba ay hindi lamang isang larawan, kundi buhay na saksi ng pakahimala at matibay na sandigan ng kanyang imahe. Bagamat siya ay tinawag na Birhen ng Hatas, ang kanyang puso ay nangatiling masaya sapagkat sa kabila ng kasama sa iyo, sa bawat natapis may makasama pag-asa, sa bawat luha may kagalang, at sa bawat krus na kanyang dinadala, matampuan ang kalwalatian ng muling pagkabuhay. Ayon sa kasaysayan, ang kanyang devotion ay nagsimula sa ating karaming bayan Paquil, noong taong 1988, sa isang Biyernes, may mga listang nakahuli sa isang nakabagradong imahe na pinalutang-lutang sa lawa. Sa kabila ng unos at malakas na ulan, manatiling tuyo at tuyo ang larawan ng mga ilang. Araw ng mundo at ang ito ng mga kalukuyan at pinagdali na itong buhatin, pero hindi nilalang kaya. Ngunit ang buhatin ang makapari at makasamahan sa simbahan habang sa ibigin na nagdalasan. Ang bahay na ito ay lawang nailan ang sambayanan ng ulo ng dala, nakaawitan at nagsaya, hanggang sila ang mga gusto sa kanyang lahat. Mula rito, sila ang salitang lumba, kalba ng pananampalataya, sumaya at nagiging at hindi kailanman nawala sa sarili sa harap ng biyaya ng Diyos. Ang replikang imahen ay nasa pangangalaga ng samahan ng anak na Birhen ng Turumba ng lalawigan na Laguna na tinaguriang kauna-unahang pangkabataang samahan sa labas ng bayan ng Paquil. Na matagumpay na napalaga ng mga emosyon sa mahal na Birhen ng Turumba na ngayong taon ay nagdiriwang ng 12 anibersaryo ng sa Jerusalem at kapatid Mary Bonsi Gramitos na buhay ng Hermanos sa taong 2025 sina kapatid Blas Laksabana, kapatid Amoris, Christian Serrano, habang niya ang hiniwang sa mga kanilakmay ng Replio,
pamumuno ni kapatid Marvin de los Santos. Ang ina ng Lawa ng Laguna, Nuestra Señora de los Dolores de Luna, Viva Luna At ngayon naman po ay matutungyan natin ang pagpasok ng mga imahen ng mahal na Birheng Maria na piniputuho sa bayan ng Panginoon. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Magpagawa ka ng ganitong medalya. Ang taong magsusuot nito ay magkakalit ng maraming biyaya. Lalo na kung ito'y isasabit sa likod. Ito ang mga salitang iniwan ng mga pinagiging sa kanyang pagpapakita. Pinagiging mga mahal ng Medalla Milagrosa tuwing ika-28 ng buwan ng Nobyembre. Viva Nuestra Señora de la Medalla! La Virgen Milagrosa. Magpadala ka ng ganitong medalya. Ang tao magsusuot nito ay magkakamit ng maraming biyaya. Lalong-lalo na kung ito ay isasabit sa leg. Ito ang mga salitang iniwan ng mahal na Birhen sa kanyang pagpapakita kay Sister Catalina. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa tuwing ika-28 ng buwan ng Nobyembre. Ang imahe ng La Virgen Milagrosa ay nasa pangangalaga ng pamilya Chavez. Viva La Virgen Milagrosa! Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto. Ang larawan ng mahal na Birhen na pinapasuso ang batang Jesus ay nagsimula noong ika-16 na siglo sa lungsod ng Madrid sa Espanya. Noong taong 1598, nasadip mula sa kamay ng mga ganida at walang galang na tao at iniluklok sa tahanan ng isang mag-asawa kung saan ang babae at ang batang nasa sinapupunan nito ay nanganganib na mamatay dahil sa hindi magandang kondisyon nito sa pagbubuntis. Ang asawang lalaki ay taimtim na nalangin sa Birhen ng Gatas na idulot ang isang matiwasay na panganganak sa kanyang asawa. Ito ay dininig ng mahal na ina kung saan ang babae at ang bata sa sinapupunan nito ay nailigtas mula sa tiyak na kamatayan. Natapos nito, ikinalat ng mag-asawa ang pagdedebosyon sa Virgen de la Leche na siyang naging simula ng pagiging tanyag nito sa buong Espanya na siyang sinuportahan naman ni Haring Felipe III sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang dambana para sa mahal na ina sa katawagang ito. Ang imahen ng Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto ay nasa pangangalaga ng Pamilya Solivet Alvarez. Viva Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto! Nuestra Señora de las Flores. Ang buwan ng Mayo ay kilala bilang buwan ng Flores de Maria, ang panahon ng pag-aalay kay Maria ng mga bulaklak. Sa ating parokya, nakaugalian na ang pagtitipon-tipon ng mga bata upang turuan ng katekismo.
sama-samang magdasal ng Santo Rosario at mag-alay ng mga bulaklak kay Maria sa saliw at ng tugtugin at tawitin sa pangunguna ng Rex Jubileo. Ang imahe ng Nuestra Señora de las Flores ay nasa pangangalaga ng Pamilya Mansana, katuwang ang Rex Jubileo 2025-2026 sa pamumuno ni Hermano Mayor Reder Romero at Hermano Mayor Hennessy Mariel Aritao. Viva Nuestra Señora de las Flores! Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang pagpasok ng mga imahen ng mahal na Birheng Maria na ginawaran ng Koronasyong Kanonikal. Sa Pilipinas ay mayroong daang-daang debosyon sa mahal na Birheng Maria. Mula rito ay napili ang mahigit 40 natatanging debosyon para bigyan ng pinakamataas na papuri at pagkilala na ibinibigay ng Santa Iglesia at tawaging mga koronada. Ang mga Birheng Koronada ay yaong ginawaran na ng Koronasyong Kanonika. Ito ay gawaing liturhikal ng simbahang Katolika na binibigyang bisa ng Santo Papa sa pamamagitan ng isang bula o dekreto mula sa Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Ito ay pagtatanghal ng Santa Iglesia sa natatanging debosyon ng mga tao sa isang imahen o larawan ng Birheng Maria. Upang maganap ang koronasyon, kailangang idokumento ang kasaysayan ng imahen, ang pagpapatuloy ng debosyong ito ng mga mananampalataya at ang bunga ng debosyong ito sa mga namimintuho. Mga kapatid, ating tunghayan ang pagdedebosyon sa mga Birheng Koronada sa ating bayan ng Pangil. Birhen sang Barangay. Ang orihinal na larawan ng Nuestra Señora de Barangay ay isang painting na ginuhit ni Crisogono A. de Domingo para sa Katolikong Samahan ng Barangay Sang Birhen Organization at tinawag na Birhen sa barangay ni Dato Antonio Gaston noong taong 1954 sa Cadiz Negros. Inilibot ang larawan sa iba't ibang parte ng bansa. At noong taong 1981, ito ay dinala sa lungsod ng Bacolod. Binasbasan ni Papa Juan Pablo Ikadalawa. Sa kasalukuyan, ang orihinal na larawan ay nakaluklok sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, Negros Occidental at nakatakdang gawaran ng koronasyon sa darating na ika-16 na Oktubre taong 2025, ang imahe ng Birhen sang Barangay ay nasa pangangalaga ni Brother Mark Antonio Querido at Calma. Viva la Birhen sang Barangay! Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, Turumba sa Birhen! Besod ka mo. Ang kasaysayan sa pagkakatagpo sa imahe ng mahal na Birhen ng Hapis ng Turumba ay batay sa isang kwentong bayan kung saan pinaniniwala ang natagpuan noong 15 ng Setyembre taong 1708 ang isang 9x11 na nakwadradong oil painting ng ina ng Hapis sa baybayin ng Laguna de Bay sa bayan ng Bacil, Laguna. Isinasagawa ang kapistahan ng Turumba 7 beses sa loob ng isang taon. Ang 7 kapistahan ito ay kumakatawan sa 7 Hapis ni Maria at ito ang itinuturing na pinakamahabang religious festival sa buong bansa. Ginawaran ng Koronasyong Kanonikal ang Birhen de Turumba noong 15 ng Setyembre taong 2000 at 23. Ang nakapagradong imahe ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay nasa pangangalaga ni Brother Michael Rellosa at pamilya. Ang ina ng laman ng Laguna. Viva Nuestra Señora de los Dolores de Turumba! Viva Turumba sa Birhen!
Amen. De la Rosa de Makati. Ang Birhen de la Rosa de Makati ay nagmula sa organisadong lungsod ng Makati. Hawak ang batang Jesus sa isa nitong braso habang nagawak na roses sa kabilang kamay nito. Ang debosyon sa Virgin of the Rose ay maaaring masubaybayan noong sinaunang panahon sa kaniyang sinaunang pamagat na Rosa Mystica. Ang imahe ng Birhen de la Rosa ay dinala sa Pilipinas mula sa bansang Mexico ni Father Juan Delgado noong ika-10 ng Agosto taong 1718. Nakakuha ang Birhen ng labis na pagmamahal mula sa kanyang mga deboto sa Makati na hindi lamang siya kilala bilang patrona kundi pati na rin sa tawag na Soberana Emperatriz ng Makati. Ang imahe ng Birhen de la Rosa de Makati kasama si Binibining Lou Gestre ay ginawaran ng koronasyong canonical noong ika-19 ng Marso taong 2019. Ang imahe ng Birhen de la Rosa de Makati ay nasa pangangalaga ni Brother Justin Sairi Sanchez at pamilya. La Soberana Emperatriz de Ciudad de Makati. Viva la Virgen de la Rosa de Makati! Nuestra Señora de Soledad de Portabaga. Ang ima ng Soledad de Portabaga ay isang pambihirang aparisyon sa mahal na birhen sa isang Guardia Civil sa isang porta o gate na ang pangalan ay Baga sa Cavite. Sa lugar natagpuan kinalaunan ng nakakwadradong larawan Birhen ng Hapis at tinawag Birhen Soledad de Portabaga, ang Reyna de dahil sa pagsusumikap ni Monsignor Baraquiel Mojica, dating kura paroko ng Santoque, Bispo Felix Perez, dating obispo ng Imus, pinahintulutan ng Santa Iglesia ang kahilingan para sa koronasyon ng mahal na Birhen. Ang imahen ng Nuestra Señora de Soledad de Portabaga nasa pangangalaga ng pamilya Magano Arcas, la Celestial Guardiana y Protectora de la Provincia de Cavite y su puerto, la excelsa patrona de Ciudad y Provincia de Cavite y la Luz de Pilipinas. ¡Viva Nuestra Señora de Soledad de Portabaga! Nuestra Señora de Aranzazu. Sa hilaga ng Espanya, lalawigan ng Ipascua, nagsimula ang kasaysayan ng mahal na Birhen ng Aranzazu. Inubula ni San Vicente Ferrer na magkakaroon ng pasyon sa parteng Basco ng Espanya at nagsimula ito taong 1467 at nagtapos naman noong taong 1469 dahil sa isang himala ang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Aranzazu. Ang Birhen ng Aranzazu ay dinala ng mga parang Jesuita sa pagitan ng mga taong 1660 at 1704 sa bayan ng San Mateo na nooy bahagi pa ng Maynila na ngayon bahagi na ng lalawigan ng Rizal. Dito, nagsimula ang pamimingtuho sa mahal na Birhen ng Aranzazu kung saan kinilala siya patrona ng bayan. Ginawaran ng koronasyong canonical ang Birhen ng Aranzazu noong Mayo 31 taong 2017. Ang imahe ng Nuestra Señora de Aranzazu ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kenzo Amir Cumigal at pamilya Vicente. Ang Birhen ng Bayan ng San Mateo. Viva Nuestra Señora de Aranzazu!